sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol ng 2004, sa isang tahimik na lugar sa lalawigan ng Benguet, giniba ang isang lumang bahay. Si Mang Cardo, ang operator ng Bekhu, ay maagang nagsimula sa kanyang maingay na trabaho. Nang gumuho ang pader ng isang lumang bodega sa likod ng hardin at malalim na nahukay ang lupa, iyon ang sandali. Mula sa lupa, may isang bagay na maputi at matigas na sumabit sa ngipin ng pala ng Bekhu. Inakala ni Mang Cardo na buto lang iyon ng hayop, ngunit bigla siyang natigilan. Mula sa putikan, walang dudang isang bungo ng tao ang lumitaw. Sa tabi nito ay isang maliit na relo na kinakalawang na at halos hindi na makilala ang hugis. Dumating ang mga pulis at nang lumabas ang resulta ng pagsusuri ng mga forensic expert, nakagugulat ang mga natuklasan. Ang mga labi ay tinatayang pag-aari ng isang babaeng nasa edad na 30 at mahigit 10 taon nang namamatay. Ang huling nakatira sa bahay na iyon ay si G. Antonio de Castro, ang dating punong gurong lokal na paaralang elementarya na noon ay 60 taong gulang. At 12 taon bago nito, noong 1992, isang 33 gulang na guro sa parehong paralan ang bigla na lang naglaho na parang bula. Ano nga ba ang tunay na nangyari ng gabing iyon? Noong 1932, ang bayang iyon sa Benguet ay isang tahimik na lugar na hindi pa naabot ng mabilis na pag-unlad. Makakadikit ang mga bahay na may mababang bubong at tila mabagal ang takbo ng oras. Sa taksibol, namumukatkat ang mga bulaklak sa mga gilid ng taniman ng gulay at sa taglamik, namumunga ng hitik ang mga puno ng dalandan. Sa ganitong tanawin dumating ang isang bagong guro. Ang pangalan niya ay Isabel Reyes. Isinilang noong 1959, 33 taong gulang nun. Matapos sa isang universidad sa Batangas. Nagturo siya sa ilang paaralan bago nalipat sa elementaryang iyon sa Benguet noong Abril 1992. Sa kanyang personnel record, 3 linya lamang ang nakasulat, baitang na tinuturuan, grade 4. Asignatura, lahat ng asignatura, tala, wala. Iyon lang ang lahat ng opisyal na impormasyon tungkol kay Isabel Reyes. Ngunit para sa kanyang kasamahan noon sa faculty room, Signang Elena Cruz, malinaw pa rin sa kanyang alaala si Isabel kahit lumipas na ang 22 taon. Napakaseryoso niya sa mga bata. Kahit tapos na ang klase, mag-isa siyang naiwan sa silid-aralan para linisin ang pisara at pulutin ang alikabok ng tisa. Bihira kang makakita ng gurong ganun. Mula pa sa unang araw, kapansin na raw si Isabel. Siya ay matangkad, maayos ang kanyang buhok na hanggang balikat, at nakasuot ng isang simpleng berdeng cardigan at beige na pantalon nang buksan niya ang pinto ng faculty room. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng tisa at tinta, sinabi niyang may bahagyang ngiti, "Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya." Ang katotohanang si Isabel ay isang dayo o tagalabas ay kitang-kita sa maliit na bayang iyon. Ang kanyang pamilya ay nasa Batangas. Wala siyang kahit isang kakilala sa lugar na iyon. Pumanaw na ang kanyang mamagulang at mayroon siyang isang kapatid na lalaki, si Miguel, na naninirahan sa Maynila na bihira niyang makausap maliban tuwing Pasko o araw ng mapatay. Para sa kanya, wala siyang matatawag na pamilya sa bayang iyon. Ang ibinigay na tirahan ng paralan para sa maguro ay nasa kabilang panik lamang ng bakod ng eskwelahan. Isang maliit at lumang duplex na may tanawin ng mga puno ng pino mula sa bintana. Ang sahig na gawa sa kahoy ay may mga puwang na at ang pintura sa dingding ay natutuklap na. Noong unang gabi, habang kumakain ng instant noodles, pilit niyang isinaulo ang pangalan ng kanyang estudyante. Kinabukasan, nang abutan siya ni Geng,
Krus ng isang lalagyan ng bauna na may lamang adobong manok. Doon pa lang siya unang napangiti ng malapad. Ang alaalang iyon ay matagal iningatan ni Gnang Cruz. Sa loob ni paaralan, siya ang pinakamasayahing tao. Ngunit sa paglabas niya ni gate, ang bayang iyon ay isang ganap na dayuhang lugar para kay Isabelle. At may isang tao na mas mabilis kaysa sa iba na nakapansin sa kanyang kalungkutan bilang isang dayo. Ito ay ang punong guro nun, si Antonio de Castro, 51 taong gulang. Isinilang at lumaki sa bayang iyon. Halos 20 taon na siyang may kapangyarihan sa lokal na sistema ng edukasyon. Saan ka man magpunta sa bayan, walang hindi nakakakilala sa kanya. Sa mga pagdiriwang, palagi siyang nasa unahan at taon-taon ay na-interview sa lokal na pahayagan. Isa siyang tinitinggalang personalidad. Sa panlabas, siya ay isang maasahan at mabait na edukador, ngunit iyon ay isang maskara lamang. Unang kinausap ni Principal de Castro, si Isabelle sa ikatlong garaw niya sa paralan. Pagkatapos ng klase, habang nagisa siyang naghahanda para sa susunod na araw, dahan-dahan siyang nilapitan ng punong guro, hinila ang isang upuan at naupo sa isang mababa at mahinahong boses. Nagtanong ito, kumakain ka ba ng maayos? Hindi ka ba nahirapan sa tirahan mo dahil medyo lumana? Sumagot lamang si Isabel ng, ayos lang po ako. Wala siyang dahilan para pagdudahan ang unang kabaitang ipinakita ng kanyang superior sa isang dayuhang lugar. Unti-unti, dahan-dahan, pinaliit ni Principal de Castro ang distansya sa pagitan nila. Nagsimula ito sa isang bayong ng maprutas. Namili ako noong weekend pero sobra naman para sa akin, sabi niya, at iniwan ang prutas sa harap ng pinto ng tirahan ni Isabel. Sunod, inanyayahan niya itong mananghalian sa isang kainan na sinasabing masarap sa bayan. Pagkatapos, ipinatawag niya ito sa kanyang opisina pagkatapos na klase sa dahilan na tutulungan niya ito sa reklamo ng isang magulang. Bawat pagkakataon ay may makatuwirang dahilan at tila walang anumang masama. Ang mga kasamahang guro ay nakikita ang lahat ngunit nanatiling tahimik. Si Principal de Castro ay isang taong hindi dapat banggain sa paralang iyon o kahit sa buong distrito. Sa paglaon, sinabi ni Gnang Cruz sa mga investigador, ano po ba ang magagawa namin? Walang sinumang guro ang mangangahas na kwestiyonin ang ginagawa ng punong guro. Ang tanging nagawa ko lang ay sabihan si Isabelle na mag-ingat ka pero huli na ang lahat para marinig niya iyon. Noong 1992, ang lipunan ng guro sa isang pampublikong paralan ay isang maliit na kaharian na pinatatakbo ng mahigpit na herarkiya. Alam ng lahat na kapag nagalit sa iyo ang punong guro, ililipat ka sa malayong paaralan sa susunod na taon. Lalo na kung ikaw ay isang gurong galing sa ibang probinsya, mas mababa ang posisyon mo sa herarkiyang iyon. Walang pamilya si Isabel, walang sinumang susuporta sa kanya. At ang taong pinaka nakakaalam kay kanyang sitwasyon ay si Principal de Castro mismo. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Antonio de Castro ay tila walang problema. Mayroon siyang 2 anak na lalaki sa kanyang asawang si Lydia at nakatira sila sa isang malaking bahay na may 2 palapag sa sentro ng bayan. Sa mga matatanda sa lugar, siya ay isang respetadong padre de pamilya. Ngunit sa likod ng lahat, iba ang takbo ng pangyayari. Nang makolehiyo at umalis ng bahay ang 2 anak, hindi na makontrol ni Lydia ang paggastos ng kanyang asawa gamit ang matrikula bilang dahilan. Gabi na kung umuwi si Antonio. May mga usap-usapan na nakikita siya sa mga inuman sa bayan at sa tuwing may kuwento, laging may kasama siyang ibang babae. Alam daw ni Lydia ang lahat ng ito, ngunit bilang isang taong isinilang at lumaki rin sa bayang iyon kung saan ang reputasyon ng kanyang asawa ay reputasyon din niya, hindi siya makapagsalita. Pagsapit ng tag-araw ng 1992,
Kapansin-pansing nabawasan ang pagsasalita ni Isabel. Naalala ni Gang Cruz na sa mapanahong iyon nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. Sa harap ng mga bata, masayahin pa rin siya, ngunit pagbalik sa faculty room, bigla itong naglalaho. Minsan, nakasalubong ko siyang lumalabas ng banyo at namumula ang nga mata niya. Nang tanungin ko kung anong nangyari, sabi niya na puwing lang daw. Pero alam kong hindi lang iyon dahil sa alikabok. 2 linggo bago magsimula ang bakasyon, bumulong si Isabel kay Ng Cruz. Ano po ang dapat kong gawin? Pakiusap, tulungan ninyo ako. Agad naintindihan ni Ng Cruz ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit wala siyang magawa. Agosto 13, 1992, patapos na ang bakasyon. Mula umaga, napakainit at maalinsangan. Ayon sa tala ng Pag-asa, umabot sa 36 degrees Celsius ang temperatura. Isang araw na tila nagniningas ang aspalto at nakabibingi ang huninang makuliglig. Sa gitna na matinding init, bandang alas 10 ng maga, lumabas si Isabel sa kanyang tirahan. Nakita siyan guro sa na si Chanten na nagdidiligan halaman sa kanyang hardin. Ayon sa kanyang salaysay sa mga investigador, nakasuot siya ng puting blusang walang manggas at itim na pantalon. May dala siyang isang brown na sobre na mukhang makapal. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta, sinabi lang niya na may aasikasuhin lang siya. Medyo tensyonado ang mukha niya. Iyon ang huling testimonya ng nakakita kay Isabel Reyes na buhay. Bandang alas 2 ng hapon, isang may-ari ng sari-sari store sa bayan ang nagsabing nakita niya si Isabel na dumaan sa tapat ng kanyang tindahan. Ang direksyon niya ay hindi papunta sa istasyon ng bus o sa terminal, kundi sa kabilang direksyon papunta sa lugar kung saan nakatira ang punong guro. At bandang 4:20 ng hapon, isang kapitbahay na nagngangalang Ng Tanaka na nakatira mga 200 metro mula sa bahay ng punong guro ang nagising mula sa kanyang siesta at pumunta sa kusina para uminom ng tubig nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog. Isang malakas na kalabog. Hindi lang isa, kundi 2 beses. Pagkatapos, may tunog na parang may hinihila, parang isang mabigat na bagay na kinakalatkad sa sahig na semento. Dahil mainit, bukas daw ang kanyang bintana kaya narinig niya ito. Inisip niyang wala lang iyon kaya bumalik siya sa kanyang silid. Hindi sigurado si Ng Tanaka kung saang bahay galing ang tunog, ngunit ang direksyon ay mula sa bahay ni Principal de Castro. Bandang alas 5 ng hapon, isang 7 taong gulang na batang lalaki na naglalaro sa isang tricycle sa kanto ang nakakitang isang hindi pamilyar na puting pickup truck na pumasok sa kanilang kalye. Makalipas ang mahigit 20 taon, bilang isang matanda na, sinabi niya ito sa mga detektif, napakalakas ng kalampag. Isang luma at puting pickup. May nakatakip na asul na trapal sa likod at may nakaumbok doon. Bilang isang bata, naktaka ako kung ano iyon, pero sinabihan akong nga mga matatanda na pumasok na sa bahay, kaya pumasok ako. Nang gabing iyon, hindi na bumalik si Isabel sa kanyang tirahan. Kinaumagahan, kinatuknig ng Cruz ang pinto ng kanyang bahay, ngunit walang anumang senyales ng tao sa loob. Nakalok ang pinto. Sa lagayan ng sapatos, naroon pa ang isang pares ng puting sapatos ni Isabelle, mayos na nakasalansan. Sa lababo sa kusina, may isang basongang iced tea na kalahati na lang ang laman at sa tabi nito, ang paborito niyang berdeng tumbler ay nakatayo na bukas ang takip, wala siyang dinala. Ang kanyang pitaka, mga damit at Facebook ay nasa tamang lugar lahat. Higit pa rito, ang mabagong inihandang class record at lesson plan para sa darating na pasukan ay maayos na nakasalansan sa kanyang mesa. Naghahanda si Isabel para sa susunod na semestre. Nang makita ito ni Ng Cruz, nang hina ang kanyang natuhod, hindi umalis ang taong ito ng kusa.
Agad niyang naramdaman iyon, ngunit ang kutob na iyon ay matagal na hindi napakinggan. Inireport ang pagkawala ni Isabel noong Agosto 15, 2 araw matapos siyang maglaho. Sigang Cruz ang tumawag sa pulisya. Matagal siyang nag-atubili sa harap ne ka pinto nega tirahan ni Isabel bago tuluyang tumawag sa lokal na istasyon. Ang pulis na sumagot ay nagsalita sa isang formal na tono. Baka naman po may personal na dahilan lang kaya umalis sandali. Bakasyon naman, baka nagbiyahe lang, iginiit ni Gang Cruz na iniwan ang pitaka at passbook at impossible itong umalis ng kusa. Ngunit malamig ang tugon ng mapulis. Makalipas ang 2 araw, 2 pulis ang dumating sa tirahan. Wala pang 30 minuto silang nanatili roon. Tiningnan lang nila ang paligid ng silid at isinulat ang sinabi ni Gineg Cruz sa kanilang kwaderno. Ang paunang report ng investigasyon ay ilang pirasong papel lamang. Sa isang internal memo na iniwan ng pulis na humawak ng kaso, nakasulat, pangalan, Isabel Reyes, 33, babae, walang asawa, katayuan. Taga-ibang probinsya, walang kamag-anak dito, posibilidad, kusang alis dahil sa personal na dahilan, rekomendasyon. Hindi na kailangan ng karagdagang investigasyon. Taga-ibang probinsya, walang kamag-anak dito. Ang masalitang iyon ang tahimik na nagbaon sa kaso ni Isabel Salimot. Samantala, ano ang ginagawa ni Principal De Castro? Kinabukasan mismo matapos may report ang pagkawala, naalala ng may-ari ng isang car wash sa bayan na si G. Ito na ang silver na sedan ni De Castro, ang unang customer pagbukas nila. Hiningi nitong linisin ang labas at loob ng sasakyan at paulit-ulit na sinabi na linising mabuti lalo na ang trunk. Hindi lang ordinaryong pagpapalinis. Tila may natapon sa loob ng trunk dahil paulit-ulit niyang sinisilip at sinasabing, pakipunasan pa itong bahagi na ito, ulitin mo pa diyan. Noong una, inisip lang niyang maselan lang talaga ito sa kalinisan. Nang hapon ding iyon, may itim na usok na pumailan lang mula sa likod bahay ni Principal De Castro. May sinusunog siya. Inakala ni mga kapitbahay na mga tuyong damo lang ang sinusunog nito. Ngunit sino ang magsusunong tuyong damo sa gitnang tag-araw? Hanggang sa huli, hindi na nalaman kung ano ang sinuno noong araw na iyon. Pakbalik sa paralan, kumilos si De Castro na parang walang nangyari. Sa katunayan, may mga nagsasabi na mas mukha pa siyang kampante. Sa isang pulong para sa paghahanda sa pasukan, ipinahayag niya ang mga plano sa kanyang tipikal na mababa at kalmadong boses. Nang mabanggit ang pangalan ni Isabel, bahagya siyang sumimangot at sinabing bata pa kasi, siguro na homesick. Tahimik naman siyang tao, kaya siguro umalis na lang nang hindi nagpapaalam. Parang narinig ko na pumunta raw yata sa Maynila. Walang sinuman ang tumutol sa kanyang sinabi. Dumating sa bayan ang kapatid ni Isabel na si Miguel 10 araw matapos ang pagkawala. Mula Maynila, pinuntahan niya ang istasyon ng pulis at ang paaralan para itanong ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ngunit iisa lang ang sagot na natanggap niya. Kusang pagalis po siguro, tahimik po kasi siyang tao. Tatawagan po namin kayo kapag may balita. Naramdaman ni Miguel na mayroong talagang mali. Ngunit bilang isang taga Maynila na walang kakilala sa bayan, wala siyang magawa laban sa isang makapangyarihang tao sa lokal na komunidad. Wala siyang pagpipilian kundi bumalik sa Maynila na bigo. Pagkatapos nun, wala nang bumanggit pa sa kaso ni Isabel Reyes sa istasyon ng pulis. Ang madokumento ay isinilid sa isang folder ng unsolved cases at kalaunan ay itinapon sa isang sulok ng bodega. Ganoon na lamang binura si Isabel Reyes sa Mgatalahan. Lumipas ang panahon na parang walang alam. Ang tag-araw ng 1992 ay naging taglagas at ang taglagas ay naging taglamig
habang ang bayan ay nakpatuloy sa tahimik na pamumuhay na tila walang nangyaring krimen. Ang bakanteng tirahan ni Isabel ay tinirhan ng isang bagong lalaking guro noong sumunod na tagsibol at ang kanyang bisikleta na nakaparada sa ilalim ng puno ay naging isang pangkaraniwang tanawin. Ganun kabilis makalimo ang mga tao. Nagpatuloy sa serbisyo si Principal de Castro sa para lang iyon sa lubang 5 taon pa. Nung tagsibol ng 1997, 2 taon bago ang kanyang mandatory retirement, pinili niyang mag-early retirement. Sa seremonyang kanyang pagre-retiro na ginanap sa gimnasyum, puno itong madating estudyante at magulang. Isang opisyal mula sa Department of Education ang personal na nagabot sa kanya ng plaque ng pasasalamat. Sa entablado, abang nanjinggilid ang luha, sinabi ni De Castro, ang mga araw na kasama ko, ang mga bata ang naging buhay ko. Sapat na sa akin ang makita silang lumaking malusog at mabuti, na puno ng palakpakan ang buong gymnasium. Pagkatapos magretiro, ang buhay ni Antonio De Castro ay naging masagana. Gamit ang kanyang retirement pay at pensyon, nagbukas siya ng isang maliit na real estate office at kumita ng malaki mula sa pagunlad ng lugar. Pinapinturahan niya ang labas ng kanyang bahay at nagtanim ng magandang damo sa hardin. Sa mga pulong ng Homeowners Association at sa mga laro ng chess sa plaza, palagi siyang bida. Ipinagpatuloy niya ang kanyang papel bilang isang respetadong mamamayan. Ang katotohanan siya ay dating isang edukador na gumabay sa mabataang nanatiling kanyang pinakamalaking karangalan. Samantala, lalong lumamig ang relasyon nila ng kanyang asawang si Lydia. Matapos mag-asawa at bumukod ang kanilang mga anak, naging malawak at tahimik ang kanilang bahay. Nabubuhay sila sa iisang bubong ngunit halos hindi nag-usap. Madalas na raw magreklamo si Lydia na masama ang kanyang pakiramdam, na mamaga ang kanyang mukha at laging nakatingin sa malayo. Inakala ng mga kapitbahay na sintomas lang iyon ng menopause. Sa kabilang dako, hindi kailanman nakalimutan ni Miguel Reyes ang kanyang kapatid. Habang naninirahan sa isang maliit na apartment sa Maynila at nagtatrabaho bilang tubero, tinitiis niya ang bawat araw. Taon-taon, tuwing Agosto, bumibiyay siya papuntang Benguet. Pupuntahan niya ang istasyon ng pulis para itanong kung may progreso na sa kaso at lalakarin ang paligid ng paaralan, magtatanong sa mataong dumaraan kung mayroon silang naaalala. Bawat taon, pareho ang sagot. Naku, hindi ko po alam. Matagal na po kasi iyon. Pagkatapos, mag-isa siyang upo sa isang pamilyar na kainan malapit sa terminal ng bus, ubos ng isang bote ng gin at kinaumagahan sasakay sa unang biyahe pabalik ng Maynila. 10 taon matapos maglaho si Isabel, sinabihan si Miguel ng isang investigador sa istasyon, "Kuya, sa totoo lang po, wala na po kaming magagawa. Masyado nang luma ang kaso at nakalista na lang po bilang isang missing person." Nang marinig iyon ni Miguel, matagal siyang hindi nakapagsalita. Nakaupo sa isang plastik na upuan, nakapatong ang makamay sa kanyang tuhod, nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Wala nang luha sa kanyang mata. Naubos na niya ang lahat sa loob ng 10 taon. Sa parehong sandali sa kanyang real estate office, nakanyiting tinitingnan ni Antonio De Castro ang isang plano ng pagunlad ng lugar. Ang lupang binili niya sa tabi ng gagawing bagong kalsada ay nakakahalaga na ngayon ng malaking pera. Nang gabing iyon, nag-inuman silang kanyang magkakaibigan. Nang may nagsabi sa kanilang grupo, kapag nabubuhay ka ng matagal, may magagandang bagay talagang dumarating. Malakas na tumawa si De Castro. Itinaas ang kanyang baso at sinabing, "Kapag buhay ka, lahat ay nakakalimutan din." Walang sinuman sa kanila ang nakaalam kung para kanino ang nasalitang iyon. Minsan, ang kasalanan ng isang tao ay lumalabas sa kanyang katawan. Dahan-dahan, unti-unti, sa paraang hindi niya namamalayan. Matapos magretiro si De Castro, noong unang bahaging 2000,
Unang napansin ng tao ang makakaibang bagay tungkol sa kanya. Noong una, maliliit na bagay lang, isang kapitbahay sa likod ng kanyang opisina ang madalas makakita na bukas ang ilaw sa bahay ni De Castro ng 3:00 ng madaling araw. Noong una, inisip kong baka nagising lang para magbanyo. Pero nang umabot na ni isang linggo, isang buwan, naisip kong may mali na. Isang beses, nakita niya ang anino nitong pabalik-balik na naglalakad sa sala. Pabalik-balik siya mahigit 1 oras. Lalong lumakas ang kanyang pag-inom. Bago magretiro, umiinom lang siya kasama ng iba. Ngunit pagsapit ng 2,000, madalas na siyang mag-isang uminom. Ayon sa isang babaeng part-time na naglilinis ng kanyang opisina, laging may bot ng alak sa drawer ng kanyang lamesa. Kahit walang kliyente, nakaupo lang siyang mag-isa at umiinom. Kapag tinanong ko, sasabihin niyang, ayos lang, pagod lang ako, pero kakaiba ang mamata niya, parang wala sa focus. At sa mga panahong iyon, lumabas ang testimonya na nagsimula siyang maging labis na mapagbantay sa tabingang lumang bodega sa kanilang hardin. Dati, iyon ang lugar kung saan naglalagay nga garapon ng atsara ang kanyang asawa. Ngunit biglang si De Castro na mismo ang nagsimulang maglinis sa paligid nito. Ilang beses sa isang araw, lalabas siya para tingnan ang paligid ng bodega at kapag may tumubong damo, agad niya itong binubunot. Kapag umuulan, lalabas siyang may payong para siguraduhing maayos ang pagkakatakip ng trapal sa lupa. Ayon sa kanyang asawang si Lydia, kakaiba ang pakiramdam niya tuwing nakikita niya ito. Sa buong pagsasama namin, hindi iyan gumalaw ang daliri para sa gawaing bahay. Pero sa paligid ng bodegang iyon, ayaw niyang may gumagalaw kahit ako. Kapag may ilalagay ako doon, magagalit siya. Kapag tinanong ko kung bakit, sasabihin lang niya na ayaw niyang maging marumi. May mas kakaiba pang nangyari. Nung taglamig ng 2008, isang malakas na bagyo ang tumama sa Benguet. Isang umaga, pagkatapos ng malakas na ulan, nagising ang isang kapitbahay sa tuno ng pagbukas ng gate bandang 6:00. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si De Castro na nakabota at nasa labas ng hardin. Tinawid niya ang maputik na hardin, lumuhod sa harap ng bodega at nanatili doon ng matagal. Ang lamig-lamig, pero ang tagal niya doon. Nang tumayo siya, parang nanigas ang mga binti niya at muntik siyang matumba. Pero hindi niya inaalis ang tingin sa lupa sa harap ng bodega. Napakakilabot ng itsura niya, hindi ko makalimutan. Tila hindi na rin siya nakakatulog ng maayos. Ang panganay na anak ni De Castro na si Jose ay nagsabing napansin niyang nagsasalita ang kanyang ama habang natutulog tuwing umuwi siya para sa Pasko. Nang tanungin ng investigador kung ano ang sinasabi nito, matagal bago sumagot si Jose, madalas hindi maintindihan. Pero minsan, papunta akong banyo ng hating gabi, narinig ko siyang malinaw sa tapat ng kwarto niya, huwag kang umalis diyan, diyan ka lang. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon, natakot ako at bumalik ako sa kwarto ko, huwag kang umalis diyan, diyan ka lang. Hindi alam ni Jose kung para kanino o para saan ang masalitang iyon. Ngunit nang malaman niya ang kahulugan nito, 3 araw daw siyang hindi kumain. Noong taksibol ng 2004, nang simulan ng Bekhu na hukayin ang hardin, wala na ang lumang bodega. Lumipat si De Castro sa kondo ng kanyang anak sa Baguio 3 linggo bago magsimula ang demolisyon. Nang ipagbili niya ang bahay, naktaka ang lahat. Iyon ang bahay kung saan siya tumanda at walang dahilan para ibenta ito. Ngunit marahil naramdaman na niya malapit na ang sandali na hindi na niya kayang protektahan ang lugar na iyon. Abril 12, 2004, isang tawagang natanggap ng pulisya sa Benguet. Isang ulat na may natakpuang buto ng tao sa isang demolition site. Dumating ang 2 pulis at agad na ipinaalam sa kanilang mga superior. Makalipas ang 3 oras, dumating ang scene of the crime operatives, SOCO.
Ang nabutong nakuha mula sa lupa ay sira-sira na, ngunit ang bungo, ilang bahagi ngang gulugod, at mga butong ang kamay ay medyo buo pa. 10 araw bago lumabas ang resulta ng pagsusuri, tinatayang babae. Nasa 30 oras ng kamatayan. 10 hanggang 15 taon na ang nakalipas. Bungo, may bakas ng bali sa batok, sanhing ang malakas na pakpalo, sanhing kamatayan, pagpatay, at sa tabi ng mga buto, isang kinakalawang na relo. Sa likod nito, may mga letrang mababasa pa, para kay Isa, mula kay Kuya. Si Detective Ramos ng Benguet PNP ang nakatanggap ng report. Nanginig ang buong katawan ko. Kinuha ko mula sa bodega ang folder ng unsolved cases mula 12 taon na ang nakalipas. Sa loob ng malikabok na folder, nandoon pa rin ang report tungkol kay Isabella Reyes. Ilang pirasong papel lang. Noong sandaling iyon, alam kong kailangan kong tapusin ito. Si Detective Ramos ay 45 taong gulang noon, isang veteranong detective na 15 taon nang nagsisilbi sa probinsya. Agad niyang binuksan muli ang kaso bilang isang murder case at nagsimulang mag-imbestiga ng mag-isa. Ang una niyang ginawa ay basahing muli ang paunang investigasyon 12 taon na ang nakalipas. Napakapangit ng talaan, 3 lang ang testimonya ng saksi. Ang huling kinaroroonan ng biktima ay tuluyang nawala matapos siyang umalis sa kanyang tirahan. Walang nakasulat kung bakit napagpasyahan ng mga pulis noon na ito ay kusang pagalis. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa pansin ni Ramos. Sa listahan ng mga taong tinanong, wala ang pangalan ni Principal Antonio de Castro. Ang direktang superior ng biktima na naktatrabaho sa parehong lugar ay hindi man lang tinanong. Binilugan ito ni Ramos ng pulang panulat. Kailangang maging maingat ang muling pag-imbestiga. Kahit retirado na si De Castro, malawak pa rin ang kanyang koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa lugar. Isang maling galaw at maaring mawala ang mga ebidensya. Nagpasya si Ramos na kumilos ng mag-isa. Humiling siyang karagdagang pagsusuri sa bungo. Pagkalipas ng 10 araw, mas detalyado ang resulta. Ang bali sa kaliwang bahagi ng batok ay sanhing ng isang tama mula sa isang matigas na bagay. Base sa direksyon ng pagpalo, posibleng ang biktima ay nakaupo o nakasubsob. Ang bali sa lig ay posibleng nangyari habang inililipat ang katawan. Nakaupo o nakasubsob. Inilipat matapos mamatay. Si Isabella Reyes ay pinatay sa isang lugar at inilipat sa iba. Sunod, pinuntahan ni Ramos Sige ito, ang may-ari ng Char Wash 12 taon na ang nakalipas. Halos 70 anyos na Sige ito, ngunit malinaw pa ang kanyang alaala. Pinakiusapan niya akong linising mabuti ang carpet sa trunk. Mayroon kasing naninikit na maitim na pula na inakala kong dugo lang ng karne. Ngayon ko lang napagtanto, natigilan Sige ito. Itinanong ni Ramos, naaalala niyo po ba kung anong nangyari sa carpet na iyon? Umiling Sige ito. Idinagdak niya na si De Castro mismo ang nagtanggal ng carpet at umuwi itong daladala. Ang ebidensya ay matagal nang nawala. Ngunit hindi tumigil si Ramos. May mga tao pa siyang kailangang kausapin. Ang pangalawang pinuntahan ni Ramos ay sigang Elena Cruz. Noong 2004, siya ay 51 taong gulang at nagtuturo pa rin sa isang kalapit na paaralan. Nang malaman niyang hinahanap siyang pulis, umiyak na siya bago pa man lumabas ng faculty room. Naisip ko, dumating na rin ang araw na ito. 12 taon akong nahintay. Umupo si Geng Cruz sa harap ni Ramos at nagbigay ng testimonyo ng mahigit 2 oras. Mula sa unang araw ni Isabel, sa unti-unting paglapit ni De Castro, sa pagkawalan ng ngiti sa kanyang mukha, hanggang sa araw na nakita niya itong namumula ang mga mata sa tapat ng banyo. Sinabi niya ang lahat ng kanyang naalala. Ngunit ang pinakamabigat na testimonya ay sumunod. 1 buwan bago siya mawala, sabi ni Geng Cruz sa nanginginig na boses, bumulong siya sa akin.
Sinabi niya sa punong guro na buntis siya at sinabihan siyang ipalaglak ang bata. Nang marinig ko iyon, hindi ako nakapagsalita. Umiyak siya at nagtatanong kung anong gagawin niya, pero ang tanging nagawa ko lang ay hawakan ang kanyang kamay. Wala akong nagawa. Natigilan si Ramos. Ang testimonya na ito ay wala sa anumang talaan. Sa paunang investigasyon, tinanong lang si Gineng Cruz bilang isang ordinaryong kasamahan at hindi inusisa ang personal na buhay ni Isabel. Nagpatuloy si Gineng Cruz, bakit hindi ko sinabi sa pulis nun? Dahil takot ako sa punong guro, sa maliit na bayang ito, alam ngang lahat kung anong mangyayari sa iyo kapag kinalaban mo siya. Kahit noong nawala na si Isabel, hindi ako nagsalita. 12 taon. Parang tinik itong nakatusok sa dibdib ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Patawad, Isabel, kung nagsalita lang ako nun. Kinabukasan, pinuntahan ni Ramos ang janitor ng paaralan nun, si Mang Ruben. Mahigit 70 anyos na at nagtatanim na lang sa isang maliit na bukid sa labas ng bayan. Nung una, ayaw niyang magsalita, hindi pinilit ni Ramos. Umupo siya sa tabi nito at sinabing, Mang Ruben, natakpuan na po ang nabuto ni Isabel Reyes. Ang kapatid niya, 12 taon na pumupunta dito para hanapin siya. Matagal na hindi nagsalita si Mang Ruben. Maya-maya, nagsalita siya. Nang gabing iyon, may tinapos akong papeles kaya ginabi ako sa eskwelahan. Bandang alas 7, palabas na ako nang makita kong pumasok ang sasakyan ng punong guro. May sakay siyang babae sa passenger seat. Ayokong makialam kaya na kunwari akong walang nakita. Pero makalipas ang ilang oras, nakita kong lumabas siyang mag-isa. May isinakay siya sa likod ng kanyang pickup at tinakpan ng asul na trapal. Naisip kong bawal kong makita iyon, kaya dali-dali akong tumalikod at tumakbo. Alam niyo po kung ano iyon, hindi ba? Tanong ni Ramos. Tumango si Mang Ruben. Alam ko, pero natakot ako. Kinaumagahan, nakasalubong ko siya at tinanong niya kung nasa eskwelahan ako kagabi. Nang sabihin kong hindi, tinitigan niya ako ng malamig at sinabing, nanginginig ang boses ni Mang Ruben. Magaling, wala kang nakita. Huwag na huwag kang makakamali na magsalita. 12 taon bago niya may labas ang mga salitang iyon. Nang gabing iyon, bumalik si Ramos sa istasyon at sinulat ang kanyang report. Ang testimonyang 2 saksi, ang testimonya tungkol sa mga pangyayari, at ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ng biktima. Iisa na lang ang kulang, si Antonio de Castro, 63 taong gulang, tahimik na naninirahan sa tsondong ng kanyang anak sa Baguio. Unang bahagi ng Mayo 2004, huminto ang sasakyan ni Detective Ramos sa harap ng isang lumang gusali sa Baguio. Umakyat siya. Nang magdoorbell, boses ni De Castro ang sumagot, mababa at kalmado pa rin. Nang magpakilala si Ramos bilang pulis, sandaling natahimik. Ngunit hindi nakbago ang boses nito. Umakyat ka. Nakaupo sa sofa, si De Castro ay nakasuot ng maayos na kulay abong cardigan. Puti na ang lahat ng kanyang buhok at malalim na ang kulubot sa mukha, ngunit matalas pa rin ang kanyang mata. Agad naramdaman ni Ramos na hindi ito basta-bastang tao. May natagpuang mga buto sa demolition site. Mga buto po ni Isabel Reyes. Sumimangot si De Castro, si Miss Reyes, yung gurong umalis nun. Bakit naman sa hardin ko matatagpuan ang buto niya? May halong pagtataka at pagkainis ang kanyang boses. Isang sanay na reaksyon, naisip ni Ramos. Tumagal ng mahigit 2 oras ang kanilang pag-uusap. Kalmado niyang sinagot ang lahat ng tanong. Relasyong profesional lang daw ang mayroon sila. Nasa bahay lang siya nung araw na nawala ito. Kung may buto sa hardin niya, biktima rin daw siya, ngunit hindi nagmadali si Ramos. Naalala niyo po ba si Mang Ruben, yung janitor na ginabi sa eskwelahan? Bahagyang kumibot ang talukap ng mata ni De Castro.
Nagpatuloy si Ramos. Nakausap ko na rin po si Gang Cruz. Ikinuwento niya lahat ng sinabi sa kanya ni Isabel. Iyon ang sandali. Ang kanang kamay ni De Castro ay dahan-dahang kumuyom sa kanyang hita. Bahagya siyang yumuko, mahabang katahimikan. Mula sa labas, maririnig ang tawanan ng mabatang naglalaro. Nang magsalita si De Castro, iba na ang kanyang boses paos at basag. Siya ang nauna. Hindi nagsalita si Ramos. Nagpatuloy si De Castro, nakatingin sa sahig. Nang sabihin niya ang tungkol sa pagbubuntis, sinabi kong hindi totoo iyon, baka hindi sa akin. Tapos, inilabas niya ang gisang sobre. Mga sulat ko, mga litrato namin, dadalhin daw niya lahat sa deped. Nagdilim ang paningin ko, ang posisyon ko, ang pangalan ko, ang reputasyon na binuo ko sa bayang ito. Nakita kong guguho lahat. Pinapunta ko siya sa opisina ng hapong iyon para mag-usap kami ng masinsinan. Pagpasok niya, niloko ang pinto. Sabi ko tigilan niya na ang pananakot. Tapos nagsisigaw siya. Ang gusto ko lang ay tumahimik siya. Tumahimik. Dinampot ko kung anong nasa mesa ko, hindi ko na matandaan kung ano iyon. Basta ipinalo ko. Isang beses lang, natigil ang pagsasalita ni De Castro. Tahimik na nagtanong si Ramos, isang beses lang po ba natapos? Hindi sumagot si De Castro, ngunit ang katahimikan niya ang sagot. Tumadyo si Ramos at inilabas ang posas. Namatay si Isabel Reyes sa loob ng opisina ng punong guro. Nang gabing iyon, isinakay ni De Castro ang bangkay sa pick-up ng eskwelahan, dinala sa kanyang hardin at ibinaon sa tabingang bodega. Kinaumagahan, ipinalinis niya ang sasakyan, sinunog ang madamit at ebidensya at pumasok sa eskwela na parang walang nangyari. Ang motibo, ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon, ang kanyang pangalan. Ang buhay ng isang 33 taong gulang na guro ang naging kabayaran para sa pagpapahalaga sa sariling isang lalaki. Habang pinoposasan, hindi pumalag si De Castro. Nakayuko lang siyang dinala palabas. Bago sumara ang pinto ng elevator, narinig siyang bumubulong. Kung nanahimik lang sana ang babaeng iyon. Narinig iyon ni Ramos at kinuyom niya ang kanyang kamao. Mayo 13, 2004, si De Castro ay sinampahan ng kasong murder. Noong araw na siya ay inaresto, umulan sa bayan. Isang mahina at tahimik na ulan, nagsimula ang paglilitis noong taglagas. Iginiit na prosekusyon na planado ang pagpatay. Samantalang ang depensa ay iginiit na ito ay isang aksidente lamang. Sa korte, laging nakayuko si De Castro. Sa mga manonood, nandoon ang kapatid ni Isabela na si Michel. Ang taong iyon na taon-taong bumabalik sa bungwet ng bigo ay nasa korte na ngayon. Naririnig ang pangalan ng kanyang kapatid. Hindi umiyak si Miguel sa buong paglilitis. Hindi ako makayak. Blanko ang isip ko, parang biglang bumaksak sa dibdib ko ang 12 taon. Tuwing tinatawag ang pangalan niya, pakiramdam ko may isang bagay sa loob ko na bumabalik sa tamang lugar. Ang marinig lang na tinatawag ang pangalan niya, na kinikilala ng batas na nabuhay siya. Sapat na iyon. Nobyembre 27, 2004, hinatulan ng korte si Antonio De Castro ng pagkakakulong ng 20 taon. Sinabing ang hukom, piniling akusado na protektahan ang kanyang posisyon at reputasyon sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng isang biktimang walang kalaban-laban. At sa loob ng 12 taon, pinanot niya ang pagdurusa ng pamilya ng biktima ng walang anumang pagsisisi. Ito ay isang mabigat na krimen na jumujurak sa dignidad ng tao. Nang matapos ang paglilitis at bumukas ang pintong korte, nakaupo sa labas si Gang Cruz, makadaop ang mapalad at nakapikit. Nang makita niya si Miguel, tumayo siya at yumuko ng malalim. Patawad, patawarin mo ako. Walang sinabi si Miguel at hinawakan ang kamay ni Nong Cruz. Matagal silang nakatayo ron.
Ang mga labi ni Isabel Reyes ay inuwi sa kanyang bayan sa Batangas noong taklamik na iyon. Inilibing siya sa isang simpleng puntot na ipinagawa mismo ni Miguel. Isang puting lapida kung saan nakaukit lang ang kanyang pangalan at mga petsa. Isabel Reyes, 1959 到1992. Noong araw ng libing, naglagay si Miguel ng isang pumpon ng puting bulaklak sa puntot. Matagal siyang nakaupo roon. Walang nakarinig kung ano ang kanyang sinabi. Iyon ay usapan lamang ng magkapatid. Pawi, sa unang pagkakataon, umiyak si Miguel. Sa isang sulok ng istasyon ng bus, tahimik siyang umiyak. Doon nagtapos ang kanyang 12 taon. Si Isabel Reyes ay isang gurong nagmamahal sa mabata. Isang taong nagisang naghahanda para sa pasukan sa isang dayuhang lugar. Isang taong nag-ayos ng class record at gumagawa ng lesson plan para harapin ang kanyang mga estudyante. Ang kanyang pangalan, pagkatapos ng 12 taon, ay bumalik sa nararapat nitong lugar. Ang katotohanan ay humihinga kahit sa ilalim ng lupa. Gaano man kalalim ibawon, gaano man katagal takpan, hindi ito kailanman tuluyang maglalaho. Darating ang araw, lilitaw ito sa ibabaw. Iyan ang tanging aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito.